Anong mangyayari kung hindi naimbento ang internet? Kung hindi naimbento ang internet, ibang klase siguro ang mundo natin ngayon. Isipin mo, walang social media, walang online shopping, walang instant na impormasyon sa isang pindot lang. Ang mga content creators at influencers, nasaan kaya sila ngayon? Ang mga live sellers, anong klaseng trabaho kaya ang ginagawa nila? Mas maunlad kaya tayo o mas mahirap ang buhay? Tara, pag-usapan natin yan. Sa mga rural na lugar sa United States at Canada, may mga grupo ng tao na tinatawag na Amish. Kilala sila sa kanilang pamumuhay ng simple at tradisyonal. Hanggang ngayon, hindi sila gumagamit ng kahit na anong teknolohiya. Mas pinipili nilang umasa sa mga sinaunang pamamaraan ng pamumuhay at pananampalataya. Magigising ang mga Amish ng maaga, kadalasan bago pa sumikat ang araw. Aabutin nila ang kerosene lamp para magkaroon ng ilaw. Sisimulan ng bawat pamilya ang kanilang araw sa pagdarasal at pagkatapos ay maghahanda para sa mga gawaing bahay at bukid. Ang mga bata ay maglalakad o sasakay ng kabayo papunta sa kanilang one-room schoolhouse. Wala silang cellphone na magsasabi sa kanila ng lagay ng panahon. Para sa oras at petsa, umaasa sila sa tradisyonal na orasan at kalendaryo. Wala rin silang alam na balita sa paligid. Umaasa lamang sa chismis o mga sulat para sa komunikasyon. Pagsapit ng gabi, magsasama-sama ang pamilya para sa hapunan at magbabasa ng Biblia. Wala silang TV o internet na magiging libangan, kaya't ang oras ng pahinga ay napupuno ng kwentuhan, paglalaro ng board games o pagbabasa hanggang sa muling magsimula ang parehong routine kinabukasan. Ganito ang buhay ng mga Amish, simple, tahimik at malayo sa convenience ng modern life. Marahil may pagkakahawig ito sa kung ano ang magiging buhay ng marami sa atin kung sakaling hindi na-imbento ang internet hanggang ngayon. Siguradong magbabago ang paraan ng ating pamumuhay, mula sa ating pag-uugali at pananalita hanggang sa ating mga paniniwala. Kung walang internet, baka walang masyadong pagbabago sa buhay natin ngayon. As usual, makakakain pa rin tayo. Makakapasok sa trabaho o eskwela at makakasama ang pamilya at mga kaibigan. Pero maraming mga bagay ang hindi na madaling gawin. Hindi na magiging madali ang komunikasyon. Wala nang video calls o instant messaging sa mga mahal sa buhay na nasa malalayong lugar. Aasa na lang tayo sa sulat o long-distance calls na sobrang mahal at matagal bago makarating. Sa mundong walang internet, mabagal ang pagkalat ng impormasyon, kaya ang mga worldwide events ay hindi gaanong nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Isipin mo na lang, posibleng hindi mo makikilala ang mga pop star na sina Taylor Swift at Ariana Grande dahil masyado silang malayo para maging sikat sa Pilipinas. May good news naman kung ganito ang mangyayari dahil ang pagkalat ng maling impormasyon o fake news ay magiging bihira. Kung walang internet, ang mga tao ay aasa lang sa mga otoridad at tradisyonal na media tulad ng TV para sa impormasyon. Wala nang mabilisang balita mula sa social media o online news sites. Kaya ang pagkuha ng impormasyon ay magiging mabagal at minsan limited lang sa kung ano lang ang kayang i-broadcast o i-publish. Dahil dito, mas mahirap makakuha ng iba't ibang perspective at opinyon mula sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi rin agad malalaman ang mga pangyayari sa ibang bansa o ang mga kontrobersyal na issue na madalas pinag-uusapan online. Ang kakulangan sa impormasyon ay maaaring magdulot ng kawalan ng kaalaman sa mga bagong ideya o pananaw. Kaya mas madali ring makontrol ang opinyon ng publiko. Mas kokonti ang diskusyon at debate at limitado ang kakayahan ng mga tao na mag-fact check. Kung walang internet, wala na ring instant global communication. Mabagal ang negosyo at ekonomiya sa buong mundo dahil hindi na madaling maaabot ng mga kumpanya ang kanilang mga customers. Isipin mo na lang kung walang online shopping. Hindi ka basta makakabili ng murang gadgets o branded items galing ibang bansa. Kapag may bagong labas na iPhone o sikat na fashion trend, hindi mo agad malalaman at hindi rin magiging available sa local stores. Halimbawa, kung kagaya ka ni Heart Evangelista na mahilig sa mga designer bags tulad ng Louis Vuitton o Chanel, posibleng wala ka nito. At ang mga bayong o rattan bags ang trending sa Pinas dahil iyon ang madalas na nakikita at nakasanayan. Ganon din sa pananamit. Imagine kung walang internet, baka hanggang ngayon uso pa rin ang makalumang style dahil mabagal ang pagpapalit ng mga trend. Mananatili ang mga local designs at matatagalan bago makarating ang bagong uso mula sa ibang bansa o region. Hindi rin bibilis ang pagbabago ng language. Isipin mo,
hindi ka kaagad magiging pamilyar sa mga salitang sana all, pet malu, sobrang Latina, at ka muna Ang mga bagong expressions ay mas mabagal kumalat, liban na lang kung may artista sa TV na magpapauso. Kung may negosyo ka o kumpanya, mas magiging mahirap at mabagal ang pagpapalaganap ng impormasyon. Kailangan mong umasa sa word of mouth, flyers, radio, TV o personal na marketing. Mas mahal at mas matagal bago makaabot sa maraming tao. Para kang makikiusap ulit sa libu-libong tao, isa-isa, at wala pang kasiguraduhan kung magiging effective ito. Mas mahirap pa kung may nawawala kang mahal sa buhay. Imbes na mabilis na online sharing, aasa ka sa mga pulis, dyaryo, TV at posters. Kakailanganin mong magpakalat ng impormasyon sa bawat sulok at umasa na may makakita o makakapagbigay man lang ng impormasyon sa iyo. Pagdating sa edukasyon, may bad news at good news. Ang bad news, kung walang internet, magiging limitado ang impormasyon. Kakailanganin mong umasa sa mga libro at library. Mas matrabaho, mas mahal, at kung walang library sa school mo, mas mahirap. Pero may good news din dahil walang Google na isang click lang. Kaya mapipilitan kang magbasa at mag-research ng mas maayos. Mas mahahasa ang utak mo, mas tatagal ang atensyon mo, at mas magiging masipag ka sa pag-aaral. Ang problema, hindi lahat may access sa mga libro. Kung wala kang pambili o walang maayos na library sa paligid, talo ka agad. Ang edukasyon magiging para lang sa may kakayahang makapagbayad. At syempre, isa sa pinakaapektado kung hindi na-imbento ang internet, trabaho. Pero hindi naman tayo para mga Amish na nakaasa lang sa pagsasaka. May trabaho pa rin, lalo na yung mga kailangan kahit walang internet. Mga taga-compute sa opisina, pero manual calculator, ledger at papel ang gamit. Ang mga accountant, mas maraming resibo at dokumentong kailangang itago dahil walang digital records. Mas maraming messenger ang kakailanganin kasi walang email. Booming din ang printing industry. Mas maraming trabaho para sa mga writers, layout artists, at mga nag-iimprenta. Pero marami ang mawawala. Walang TikTokers, live sellers, content creators, social media managers, virtual assistants, at online tutors. Ang dami ng taong nabubuhay sa internet ngayon. Kaya kung hindi ito naimbento, nasaan kaya sila? Yung mga sikat na social media content creators, imbis na nagpapakute, baka nasa military ngayon. Yung mga live sellers baka nasa accounting office nagbibilang ng resibo. At yung mga vloggers baka nasa radyo, mga reporter o newscaster. Bad news sa BPO companies, meron pa rin naman pero limitado. Hindi pwedeng online chat support kaya telepono lang ang gamit. Mas konti ang empleyado, mas mabagal ang proseso at mas mahirap makapasok sa ganitong trabaho. Naiisip mo rin ba ang pakikipag-date na walang internet? Paano ka kaya magkaka-love life niyan? Kung babae ka, siguro masaya ka sa pagharana ng mga manliligaw mo. Mga lalaking nakapila sa bahay nyo, may dalang mga bulaklak para manligaw. Kaya walang instant. Talagang lahat paghihirapan kahit ang pakikipagrelasyon. Hindi man convenient at madali. Wala naman mabibiktima ng love scams, cybercrime at mas magiging protektado ang privacy ng mga tao. Pagdating sa dating, walang masyadong problema dahil manunumbalik ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang pagiging matyaga, mapagpasensya at mapagpapakumbaba. Pero isipin mo rin, paano kung may long-distance relationship ka? Magiging challenge ang komunikasyon at pagpapanatili ng koneksyon. Kung nahihiya ka naman makipag-date sa personal, baka mas mahirap para sa iyo na makahanap ng partner. Kung ngayon nga wala, sa mundo pa kaya na walang internet? Isa sa mga kapangipangilabot na mangyayari kung walang internet ay ang mabilis na pagkalat ng virus. Kung natatandaan mo ang nangyari noong 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, malaki ang naging papel ng internet sa pag-iwas sa sakit. Pero kung walang internet, ibang kwento ang mangyayari. Madaling kakalat ang sakit kasi walang kaalam-alamang tao sa nangyayari. Walang mabilis na babala tungkol sa pagsasara ng borders at hindi rin magiging epektibo ang pagpapakalat ng impormasyon para hikayatin ang lahat na mag-stay at home. Ang kawalan ng koordinasyon ay maaaring magdulot ng mas maraming pagkamatay. Isang halimbawa nito ay noong 1918 Spanish flu pandemic kung saan halos 15 milyong katao ang namatay sa buong mundo. Dahil walang internet noon, mabagal ang pagkalat ng impormasyon tungkol sa sakit at kung paano ito may iwasan. Ang mga tao ay hindi agad na alerto at maraming lugar ang hindi nakapagpatupad ng tamang measures para mapigilan ang pagkalat ng virus. Bukod dito, kung walang internet,
Ang pipiliing magstay at home ay posibleng magutom dahil wala silang paraan para kumita o makakuha ng tulong ng mabilis. Mas magiging mahirap harapin ang isang pandemya at mas mataas ang posibilidad ng malawakang epekto nito sa buhay at kabuhayan ng mga tao. Nakakatakot din ang mangyayari kung may bagyo o sakuna. Ngayon, mas madali na ang pag-communicate para sa rescue at warning ng bagyo. Pero kung walang internet, aasa ang tao sa TV, radyo at gobyerno na hindi rin naaabot ng marami. Posibleng maraming mamamatay kung may mangyayaring hindi inaasahang lakas ng bagyo tulad ng storm surge o biglaang pagputok ng bulkan. Halimbawa na lamang noong November 8, 2013 nang tumama ang bagyong Yolanda sa Pilipinas. Ito ang isa sa mga pinakamalakas at pinakamapinsalang bagyo na naitala sa kasaysayan ng bansa. Dahil sa limitadong akses sa impormasyon at kawalan ng mabilis na komunikasyon, maraming tao ang hindi nakapaghanda ng sapat para sa matinding pinsala at storm surge na dinala ng bagyo. Umabot ng 6,300 ang bilang ng mga namatay. Pero alam nyo ba, kung walang internet, posibleng mas babagal ang global warming. Dahil ito sa mas mababang energy consumption, ang internet at ang mga data center nito ay gumagamit ng malaking halaga ng kuryente. Ayon sa pag-aaral, ang carbon footprint ng internet at mga supporting system nito ay umaabot sa 3.7% ng global greenhouse emissions. Kung wala ang internet, mababawasan ang malaking bahagi ng emissions na ito. Mababawasan din ang electronic waste mula sa madalas na pagpapalit ng gadgets at mababawasan ang carbon footprint ng online activities tulad ng email at video calls. Isa pang magiging malaking challenge para sa mga tao sa mundo na walang internet ay kung ang mga balita ay magiging kontrolado ng gobyerno o malalaking korporasyon sa pamamagitan ng TV, publications at radyo. Magre-resulta ito sa mga limitadong pag-access sa impormasyon at posibleng pagkakaroon ng bias sa mga balita. Isang halimbawa nito ay noong panahon ng martial law sa Pilipinas. September 23, 1972, matapos ideklara ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos ang martial law, agad na ipinatupad ang media lockdown. Isinara ang 7 istasyon ng telebisyon, 16 na pambansang pahayagan, 11 weekly magazines, 66 na lokal na pahayagan, at 272 radio stations. Dahil walang internet noon, naging mas madali para sa gobyerno na kontrolin ang daloy ng impormasyon at limitahan ang mga balitang lumalabas sa publiko. Isa pa sa mahalagang papel na ginagampanan ngayon ng internet ay ang pagbibigay impormasyon sa tao tungkol sa politika. Kung walang internet, marahil hindi masyadong malalaman ng publiko ang mga ginagawa ng mga politiko. Ang internet ay naging parang CCTV para sa mga mamamayan na nagbibigay daan sa kanila na subaybayan at suriin ang mga aksyon ng mga nasa gobyerno. Kung walang internet, mas malaya ang mga politiko na kumilos ng hindi napapansin. Ang traditional media pwede maging controlled ng gobyerno. Walang mabilis na pagkalat ng balita at opinyon sa social media at mas mahirap para sa mga mamamayan na mag-organisa at magpahayag ng kanilang mga hinaing. Kaya ang internet, bagamat may mga problema, ay nagbibigay ng platform para sa mas malawak na pakikilahok sa politika. Kung walang internet, mas masaya kaya o mas malungkot ang buhay? Depende. Ayon sa mga pag-aaral, ang internet ay may parehong positive at negative effects sa mental health. Kung wala ito, maaaring mabawasan ang stress na dulot ng social media, tulad ng social comparison, cyberbullying, at pressure na laging magpakita ng perfect na buhay. Kung walang internet, mas maraming face-to-face interactions na magpapalalim ng personal connection. Pero sa kabilang banda, kung walang internet, maraming tao ang maaaring makaramdam ng isolation, lalo na ang mga umaasa dito para sa komunikasyon, trabaho o libangan. Ang internet ay nagbibigay ng access sa impormasyon at suporta para sa mental health, tulad ng online therapy o community groups. Kaya kung wala ito, maaaring mahirapan ang iba na makahanap ng tulong o koneksyon sa iba. Sa madaling salita, para sa ilan, maaaring mas masaya sila dahil mas simple at tahimik ang buhay. Pero para sa iba, maaaring mas malungkot dahil wala silang access sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan o suporta. Katulad ng mga Amish, patuloy pa rin tayong mabubuhay kahit walang internet. Marahil mas tahimik ang paligid at mas matatag ang personal na koneksyon. Yun nga lang walang mabilis ang impormasyon, walang instant connection, at mas mabagal ang progreso. Ang internet ang nagbukas ng maraming oportunidad mula sa edukasyon hanggang sa negosyo at binago nito ang paraan ng ating pamumuhay. Hindi perpekto ang internet. May hatid ditong stress,
digital divide at sobrang pagkakadepende. Pero hindi rin maitatanggi ang halaga nito sa pagkonekta ng mga tao at pagpapalawak ng ating kaalaman. Pero tandaan, hindi teknolohiya ang nagtatakda ng ating kinabukasan. Nasa kamay pa rin natin kung paano natin huhubugin ang ating buhay. May internet man o wala. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.